Nauutakan niya yung mga tao, nasisingil niya ng labis-labis. Napadaan ang Panginoon doon sa lugar niya. Gusto niya makita ang Panginoon pero wala siyang lugar para makita sapagkat mababa nga siya. Kaya nag-isip siya na maghanap ng paraan. At nakakita siya ng isang puno. Kaya tumangkad siya sa lahat. Pag mababa ka, sa Pilipinas, ang solusyon dyan ay high heel. Kaya lang kung lalaki ka, tapos mag-high heel ka para alanganin. Kamatalisod ka. Kaya umakyat siya sa puno. At sa nakakatuwang tagpo, nung nando na siya sa puno, hindi aksidente ang lahat, dinaanan. Sino makakapagsabi, pasatag naisip niya yung direksyon ng lakad ng tao. Kasi hindi naman niya nakikita ang Panginoon eh. Dahil nga manataas, walang pagkakataon para makita niya ng maayos dahil mababa lamang siya. Kaya naisip niya siguro dito kaya nakita niya yung puno, umakyat siya, puno ng sycamore. Pero ang nakakatuwa doon, mismo dumaan ng Panginoon at ang nakakatuwa, huminto pa. At pag hinto, tumingalat, ang sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Hindi pa nagkita sa ang Panginoon at si Sakeo. Pero nung oras na yun, huminto ang Panginoon doon sa lugar na yun. At pagkatapos tumingala kay Sakeo at sinabi sa kanya, Sakeo, namangha siya sa pagkakalan ng Panginoong Yesus ang kanyang pangalan. Pangalawa, ang araw pala na yun ay nakatakda para sa kanya. Biro mong sinabi, Sakeo, bumaba ka dyan. Pagdating doon sa tapat, Sakeo, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Kagaya rin na nangyayari sa atin, akala natin na imbita lang tayo. Akala natin na padaan lang tayo. Akala natin narinig lang natin. Pero ang Diyos mismo ang nagtakda ng sitwasyon. Kasi alam niya na kailangan mo ng tulong mo. Kailangan mo ng tulong niya. Kaya gumawa ang Panginoon ng sitwasyon. Kaya dito na nagpunta ang Panginoon sa bayan ng Nain. Alam na yung lugar na yon. Alam na maganda yung lugar na yon. At alam ng Panginoon na mayroong babae ron, na mayroong hindi magandang kalagayan. At umiiyak noong oras na yon. Kaya ang Panginoon ay pumunta roon at pagkatapos ang sabi diyan sa verse 13, nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Kaya sinabi niya dito, huwag kang umiyak. Dito, lumapit ang Panginoon. At ano ang kanyang unang ginawa? Nahabag. Ang ibig sabihin ng salitang nahabag dito, hindi yung basta, kawawa ka naman.